ang Pilipinas sa aking puso, isang paglalakbay na nagpabago sa pananaw. May isang babaeng Amerikana na ang relasyon sa kanyang pamilya ay tuluyang nagbago matapos imbitahan ang kanyang mga magulang na bisitahin ang Pilipinas. Ngayon, ating susundan ang kwento ng isang babae mula sa New York, isang babaeng hindi nakipag-ugnayan sa kanyang mga magulang sa loob ng 3 taon dahil lamang sa kanyang desisyon na magpakasal sa isang lalaking Pilipino. Bakit naman sa Pilipinas pa? Iyan ang tanong na paulit-ulit na ginamit ng kanyang mga magulang upang tutulan ang kasal sa loob ng maraming buwan. Sa huli, tinalikuran nila ang isa't isa na nagbunga ng isang mabigat at mahabang katahimikan. Ngunit nang siya ay magdalang tao, nilakasan niya ang kanyang loob upang imbitahan ang kanyang mga magulang sa Pilipinas. Ang kanilang naging reaksyon matapos tumuntong sa kapuluan sa loob lamang ng ilang araw ay isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap. At sa huli, ang kanyang mga magulang pa mismo ang nagbigay ng isang kamangha-manghang alok. Ano nga ba ang tunay na nakapagpabago sa puso ng dalawang magulang na dating naniniwala na ang Pilipinas ay isang mapanganib at puno ng kaguluhang bansa? Halina't tuklasin natin ang kanyang pambihirang paglalakbay. Ako si Emily. Ipinanganak ako sa New York, USA, at palaging namuhay ng malaya at puno ng sigla. Mahilig akong maglakbay mula pa noong bata ako at laging may walang katapusang kuryosidad sa malawak na mundo. Dahil dito, saan man ako magpunta, madalas akong nagiging sentro ng atensyon. Ipinagmamalaki ako ng aking mga magulang. Dahil sa aking mahusay na academic record, nakapasa ako sa isang prestihiyosong universidad at naranasan ang isang makulay na buhay estudyante. Sa 2 taon ko sa kolehiyo, sumali ako sa isang International Cultural Exchange Program. Doon, hindi sinasadyang nakilala ko si Miguel, isang exchange student mula sa Pilipinas. Mula sa unang pagkikita pa lang, may naramdaman na akong kakaiba sa kanya. Si Miguel ay may malalim na mga mata at isang tahimik na personalidad. Bagamat hindi siya palasalita, kapag may kailangan siyang iparating, nagagawa niya itong sabihin ng direkta at may dating. Kahit na magkasalungat ang aming mga ugali, iyon mismo ang lumikha ng isang hindi mapigilang atraksyon para sa akin. Naging magkagrupo kami sa isang proyekto at labis akong humanga sa pagiging maalalahanin at responsable ni Miguel mula sa pangangalap ng impormasyon hanggang sa paghahanda ng presentasyon. Bawat hakbang ay inaalagaan niya hanggang sa pinakamaliit na detalye sa isang kahanga-hangang paraan. Noong una, pareho kaming medyo mailap dahil sa malaking pagkakaiba sa kultura. Hindi pa sanay si Miguel sa kulturang Amerikano, at ang alam ko lang tungkol sa Pilipinas ay mga imahe ng kahirapan, mga bagyo o mga barong. Ngunit matapos ang maraming beses na pagtatrabaho ng magkasama, unti-unti naming naintindihan ang isa't isa. Ang banayad na pag-aalaga na ipinapakita ni Miguel sa akin, kasama ang malalim na pagmamahal na mayroon siya para sa kanyang pamilya, ay mga bagay na lubos na bago para sa akin. Ang mga unang araw ng aming pagde-date ay isang proseso ng pag-aaral. Tinuruan ako ni Miguel ng Tagalog, habang dinala ko naman siya upang maranasan ang mga malayang aspeto ng kulturang Amerikano. Sa bawat date, nagugulat kami sa mga pagkakaiba sa aming mga kilos. Palaging hinihintay ni Miguel na mauna akong kumain at itinuturing na natural na bagay ang pagbubukas ng pinto para sa mga babae. Noong una, medyo kakaiba sa akin ang kanyang mga kilos, ngunit hindi nagtagal ay naintindihan ko na iyon ay isang taos-pusong pag-aalaga na nagmumula sa kanyang puso. Ang pinakahumanga sa akin ay ang saloobin ni Miguel kapag pinag-uusapan niya ang kanyang pamilya. Bawat salitang binibitawan niya ay nagpapakita ng paggalang at responsibilidad sa kanyang mga magulang. Para sa akin, na lumaki sa kulturang Amerikano na nagpapahalaga sa individualismo, ito ay isang ganap na bagong karanasan. Ang mga pagkakataong kumain kami sa mga Pilipinong restaurant kasama ang mga kaibigan ni Miguel, kung saan natikman ko ang sinigang at lumpia at nasaksihan ang kanilang matatag na pagkakaibigan, ay mga magagandang alaala rin. Nang nasa 3 taon na kami,
lalong lumalim ang aming relasyon. Ipinakilala ko si Miguel sa aking mga magulang. Noong una ay medyo tensyonado ang kapaligiran, ngunit ang magalang at mapagkumbabang kilos ni Miguel ay mabilis na nakuha ang loob ng aking mga magulang. Pinuri nila siya bilang isang magalang at tapat na binata. Nang makilala ko naman ang mga magulang ni Miguel sa pamamagitan ng video call, labis akong kinabahan. Ngunit ang mainit nilang pagtanggap ay nagparamdam sa akin ng labis na kaginhawaan. Nang malapit na kaming magtapos, kinailangan naming harapin ang isang masakit na katotohanan. Kailangang bumalik ni Miguel sa Pilipinas, habang ako naman ay magsisimula ng karera sa New York. Ngunit ayaw naming isuko ang pag-ibig na ito at nagpasya kaming magkaroon ng long-distance relationship. Ang 12 oras na pagkakaiba sa oras ay nagpahirap kahit sa simpleng pagtawag at naging limitado ang pagbabahagi ng mga pang-araw-araw na kwento. May mga pagkakataong abala si Miguel sa kanyang bagong trabaho sa Pilipinas at nawawalan kami ng komunikasyon sa loob ng ilang araw. Sa tuwing nangyayari iyon, nakakaramdam ako ng pag-aalala at kalungkutan. Ngunit nalampasan namin ang lahat dahil sa aming tiwala sa isa't isa. Ang mga video call tuwing weekend ay parang isang lifeline na nagpapanatili sa aming pag-ibig. Detalyado naming ibinabahagi ang aming pang-araw-araw na buhay. Sabay kaming nanonood ng pelikula. Sabay kumakain ng hapunan sa pamamagitan ng screen. Ipinapakita sa akin ni Miguel ang pagbabago ng panahon sa Maynila, habang ibinabahagi ko sa kanya ang mga imahe ng masiglang buhay sa New York. Bawat taon, sinisikap naming magkita ng 2 beses. Ang sobrang kaligayahan sa muling pagkikita sa airport at ang matinding kalungkutan sa paghihiwalay ay paulit-ulit na nangyayari. Ngunit patuloy naming pinanatili ang aming pag-ibig. Ang 4 na taon ng long-distance relationship ay hindi naging madali. Kapag nakikita ko ang aking mga kaibigan na kasama ang kanilang mga kasintahan, hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit. Minsan, napapaiyak na lang ako kapag mag-isang hinaharap ang mahahalagang sandali. Ang kalungkutan tuwing holidays tulad ng Thanksgiving o Pasko ay mahirap ilarawan. Ngunit tiniis ko ang lahat habang iniisip ang isang hinaharap na makakasama si Miguel. Sa panahong iyon, lumago rin ang aking interes sa buhay sa Pilipinas. Ang mga kwento ni Miguel tungkol sa Pilipinas, tungkol sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at kultura, tungkol sa mainit na diwa ng komunidad, lahat ay nakakaakit sa akin. Nagsimula akong isipin na balang araw ay gusto kong manirahan sa Pilipinas. Sa wakas, nang mag-propose si Miguel, sumagot ako ng oo nang walang anumang pag-aalinlangan. 7 taon na ang lumipas, sapat na naming kilala ang isa't isa upang magkaroon ng ganap na tiwala. Ang aming pag-ibig, na sinubok ng distansya at hindi mabilang na mga pagsubok, ay ang pinakamatibay na patunay ng aming relasyon. Ngunit nang ibalita ko sa aking mga magulang ang tungkol sa kasal at ang plano kong lumipat sa Pilipinas, ang kanilang reaksyon ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Noong una, mukha silang masaya. Mabait na lalaki si Miguel. Sabi nila, 7 taon na kayong magkasintahan, kaya't siguradong kilala nyo na ang isa't isa. Ngunit nang sabihin kong lilipat ako sa Pilipinas para manirahan, agad na nagbago ang kapaligiran. Pilipinas? Bakit sa Pilipinas pa? Bakit kailangan mong lumayo ng ganyan? Ang boses ng aking ama ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Ganoon din ang aking ina. Hindi ba pwedeng si Miguel na lang ang magtrabaho dito? Bakit kailangang ang anak natin ang lumayo ng ganyan? Sinubukan kong ipaliwanag na ang pamilya at karera ni Miguel ay nasa Pilipinas at ako mismo ay gusto ko ang kulturang Pilipino at nais subukan ang aking sarili sa isang bagong kapaligiran. Ngunit lalo lamang lumala ang pag-aalala ng aking mga magulang. Makalipas ang ilang araw, kinausap ako ng aking ama, nang masinsinan. Sa mesa ay may mga impormasyong nahanap niya sa internet. Emily, alam mo ba talaga kung anong klaseng lugar ang Pilipinas? Tanong ng aking ama. Itinuro niya ang isang artikulo, binanggit ang isang sistemang pampulitika na sa tingin niya ay hindi matatag. Ang mga balita tungkol sa krimen at mga isyu sa kaligtasan na narinig niya, lahat ay mga bagay na nakakabahala para sa kanya.
Iyon ay isang bansa na may ganap na naiibang sistemang pampulitika. Doon ba titira ang anak natin? Ang boses ng aking ama ay puno ng taos-pusong pag-aalala. Ang aking ina naman ay mas emosyonal ang reaksyon. Napanood ko sa balita, sikat ang Pilipinas sa mga scam sa mga turista at isa itong lipunan na maaaring hindi bukas sa mga dayuhan. Ang pagkakaiba sa kultura ay tiyak na magiging isang malaking problema. Ginamit pa niya bilang halimbawa ang mga problema sa ilang komunidad ng mga imigrante sa Amerika upang ipahayag ang kanyang pagkabahala. Ang pagtutol ng aking mga magulang ay lalong tumindi. Maging sa mga pagtitipon ng pamilya, ito ang nagiging pangunahing paksa. Bawat kamag-anak ay may kanya-kanyang komento. Bakit kailangan pang lumayo? Marami namang mabubuting lalaki dito sa Amerika. Narinig ko, sa kulturang Asyano, madalas dehado ang mga babae. Lalo na ang aking ina. Tila nararamdaman niyang ang kanyang maliit na anak na babae ay malapit ng agawin ng iba. Pinalaki ko ang anak ko ng mahigit 20 taon, tapos ngayon ay ipapadala ko siya sa malayong lugar. Sabi niya habang umiiyak. Nang makita ko siyang ganoon, parang dinudurog ang puso ko. Maging ang aking mga kaibigan ay nagpayo sa akin ng may pag-aalala. Kailangan mo ba talagang pumunta sa Pilipinas? Sapat nang mahirap ang long distance, tapos lilipat ka pa doon. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, nagsisimulang manghina ang aking determinasyon. Ang alitan sa pamilya ay tumagal ng maraming linggo at lalo pang lumala. Tuwing hapunan, ang usapang ito ay muling binubuksan at ang pag-uusap ay laging nagtatapos sa parehong paraan. Ang pag-aalala at pagtutol ng aking mga magulang laban sa aking determinasyon at paninindigan ay parang dalawang parallel lines na hindi kailanman magtatagpo. Ang mapagpasyang sandali ay dumating sa isang pagtitipon ng pamilya para sa Thanksgiving. Habang ang lahat ay nagkakasayahan, sinubukan muli akong kumbinsihin ng aking ama. Emily, huli ko nang itatanong ito sa iyo. Bakit sa Pilipinas pa? Kung mahal mo si Miguel, bakit hindi mo siya payagang manirahan dito sa Amerika? Bakit kailangang ang anak natin ang lumayo ng ganyan? Sa sandaling iyon, hindi ko na maipaliwanag gamit ang lohika. Kahit nasabihin ko pa ang tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, ang kaligtasan sa pang-araw-araw na buhay, ang umuunlad na sistema ng edukasyon o kalusugan, hindi sila makikinig. Sa huli, nagpa siya akong sabihin ang aking tunay na nararamdaman. Dahil siya si Miguel. Itay, walang ibang paliwanag kundi iyon. Gusto ko lang makasama ang taong mahal ko. Sapat na ang simpleng at malinaw na dahilan na iyon. Kahit saang bansa pa man o anumang hirap ang harapin, handa akong malampasan iyon kasama niya. Tila hindi makapagsalita ang aking mga magulang sa sagot na iyon. Bumuntong hininga ang aking ama, habang ang aking ina ay tumalikod. Ang katahimikan sa sandaling iyon ay napakatagal. Sa gitna ng aking pamilya, pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Ang paghahanda para sa kasal ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Sinabi ng aking mga magulang na dadalo sila, ngunit nararamdaman kong isinara na nila ang kanilang mga puso. Mula sa pag-book ng venue hanggang sa pagpili ng wedding dress, inaasahan kong tutulungan ako ng aking ina tulad ng dati. Ngunit hindi na siya kasing sigla tulad ng dati. Sa araw ng kasal, pilit silang ngumiti. Ngunit nararamdaman ko pa rin ang pag-aalala at kalungkutan sa likod ng mga ngiting iyon. Nang dumating ang mga magulang ni Miguel mula sa Pilipinas, nanatiling awkward ang kapaligiran. Kahit may hadlang sa wika, tila mas mataas pa ang pader sa kanilang mga puso. Noong araw na sumakay kami ng eroplano papuntang Pilipinas, pagkatapos ng aming honeymoon, ang pamamaalam sa airport ay isang masakit na sandali. Sinabi ng aking ina hanggang sa huling sandali. Ngunit naiintindihan ko ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Siguro ay umaasa siyang mabibigo ako at babalik agad. Ang imahe ng aking mga magulang nang lumingon ako habang papasok sa departure gate ay nakatatak pa rin sa aking isipan hanggang ngayon. Ang kanilang mga mukha na puno ng pag-aalala at pagmamahal at ang mga luhang nagbabadyang tumulo habang sila'y kumakaway.
Lahat ng iyon ay sumakal sa aking puso. Nagpasya akong labanan ang pagtutol ng aking mga magulang, magpakasal kay Miguel. Bagamat ito ang pinili ko upang makasama ang taong mahal ko, nag-iwan din ito ng malaking sugat sa aming relasyon bilang pamilya. Ngunit hindi ako nagsisisi. Naniniwala akong balang araw, maiintindihan din ng aking mga magulang. Sinimulan ko ang aking bagong buhay sa isang banyagang lupain na may tanging paniniwalang iyon bilang sandigan. Makalipas ang ilang buwan sa Pilipinas, unti-unti akong nasanay sa buhay dito. Lumipat kami ni Miguel sa isang magandang condominium unit sa Bonifacio Global City. Noong una, lahat ay bago. Mula sa pagbati ng mga kapitbahay na nakakasabay ko sa elevator, ang sistema ng pamamahala ng condo admin, hanggang sa paggamit ng smart locker para sa mga package. Kailangan kong matutunan ang lahat mula sa simula. Ang pinakamahirap pa rin ay ang wika. Ang Tagalog na itinuro sa akin ni Miguel ay hindi pa sapat para sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Kapag nasa grocery, nahihirapan akong hanapin ang mga kailangan ko. O kapag nasa salon malapit sa amin, hindi ko maipahayag ang gusto ko. Ngunit ang ikinagulat ko ay ang kabaitan ng mga tao. Kapag nagsasalita ako ng pautal-utal na Tagalog, sinisikap nilang pakinggan ako hanggang sa matapos. At kung sino man ang may kaunting alam sa Ingles, ay masigasig na tutulong, lalo na si Ate Lisa na nasa parehong palapag. Siya ay tunay na isang biyaya sa akin. Kapag mag-isa ako sa bahay, madalas siyang nagdadala ng pagkain. Noong una ay nahihiya ako, ngunit naramdaman ko ang kanyang init ng pagtanggap. Bago ka lang galing sa ibang bansa. Siguradong naninibago ka pa, sabi niya. At tinuruan pa akong magluto ng mga pagkaing Pilipino sinigang, adobo, hanggang sa kare-kare. Unti-unti akong natuto. Ang pakikibagay sa grupo ng mga batang ina sa aming kondominium ay hindi rin naging madali noong una. Ang pagkakaiba sa kultura at hadlang sa wika ay nagpahirap sa akin na makisali sa mga usapan. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nang magsimula akong sumali sa mga maliliit na aktibidad ng building, unti-unti kaming naging malapit. Marami akong natutunan tungkol sa buhay ng mga babaeng Pilipino habang nakikinig sa kanilang mga kwento. Mula sa pag-aaral ng mga anak, trabaho ng asawa, hanggang sa mga relasyon sa pamilya ng asawa, ang pag-aalaga ni Miguel ay malaking tulong din. Sa tuwing uuwi siya mula sa trabaho, lagi niyang tinatanong kung kumusta ang araw ko. Tuwing weekend, dinadala niya ako sa iba't ibang lugar sa Maynila para maramdaman ko ang kulturang Pilipino. Binisita namin ang Intramuros, ang Divisoria Market, at naglakbay sa magandang tanawin ng Tagaytay. Dahil doon, unti-unti kong mas naintindihan ang bansang ito. Pagkalipas ng halos 2 taon, naramdaman ko na talagang tahanan ko na rito. Ang paggising tuwing umaga, pagbubukas ng bintana para tanawin ang cityscape na may matataas na gusali, ang pamilyar na tunog ng mga naglalako, at ang mga pagbati sa mga kapitbahay. Lahat ay naging bahagi na ng aking buhay. Ang aking kaalaman sa Tagalog ay umunlad din ng husto. Kaya't ngayon ay nakikipagkwentuhan at nakikipagbiruan na ako sa aking mga kapitbahay. At isang araw, dumating ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay. Nagdalantaw ako. Ang kaligayahan sa sandaling matanggap ko ang resulta mula sa ospital ay isang bagay na hindi ko malilimutan. Si Miguel ay naiyak at niyakap ako ng mahigpit. Matagal kaming nagpakalunod sa kagalakang iyon. Ngunit kasabay nito, nalilito rin ako. Ang katotohanang hindi ko maibahagi ang masayang balitang ito sa aking mga magulang ay sumasakit sa aking puso. Halos hindi kami nag-usap sa loob ng 3 taon. Ang biglaang pagtawag sa kanila ay hindi madaling gawin. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip, nilakasan ko ang aking loob at tumawag. Ang kaba habang naghihintay na sagutin ang tawag sa kabilang linya ay hindi ko malilimutan. Nang marinig ko ang boses ng aking ina na nagsabing, "Hello!" Halos bumuhos na ang aking mga luha. "Ma, ako to, si Emily." Pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, tila natuwa ang aking ina. "Buntis po ako, ma." Nang sabihin ko iyon, natahimik sandali ang aking ina at sinabi sa nanginginig na boses, "Talaga? Anak?"
Iyon ay isang boses na may halong saya, gulat, at komplikadong emosyon. Kinuha rin ng aking ama ang telepono. "Congratulations anak," sabi niya. Ngunit mayroon pa ring kaunting distansya. Gayunpaman, tila hindi niya maitago ang kanyang pananabik na makita ang kanyang apo. Tinanong niya ang tungkol sa aking kalusugan ng may taos-pusong pag-aalala. Ang tawag na iyon ang naging simula ng aming mas madalas na komunikasyon. Madalas tumawag si mama para kumustahin ang aking morning sickness. Kung maganda ba ang mga maternity hospital sa Pilipinas at kung nakakakain ba ako ng maayos, tila ang lamat sa loob ng 3 taon ay nagsimula ng maghilom. Nang 7 buwan na akong buntis, nag-aalangang nagtanong ang aking ina, "Emily, gusto sana naming mga magulang mo na bisitahin ka diyan sa Pilipinas. Okay lang ba?" Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naghalo ang aking damdamin tuwa ngunit puno rin ng kaba. Hindi ko mahulaan kung paano titingnan ng aking mga magulang ang Pilipinas. "Punta po kayo, ma. Miss na miss ko na po kayo." Sa huli, iyon ang isinagot ko. Sumang-ayon din ng buo si Miguel. Sinabi niyang kung makikita ng aking mga magulang ang Pilipinas, gamit ang sarili nilang mga mata, tiyak na maiintindihan nila. Nang maitakda na ang petsa ng pagdating ng aking mga magulang sa Pilipinas, sa isang banda ay sabik na sabik ako. Sa kabilang banda, kinakabahan ako. Ang muling pagkikita pagkatapos ng 3 taon ay sapat na para kabahan ako. Ngunit ang pinakaikinababahala ko ay kung ano ang magiging pananaw ng aking mga magulang sa Pilipinas. Natatakot akong makita lamang nila ang mga negatibong aspeto at lalo pang lumaki ang hindi pagkakaunawaan. Sa wakas, dumating ang araw na lumapag ang aking mga magulang sa Ninoy Aquino International Airport. Sinalubong namin sila ni Miguel. Nang makita nila ako na may malaking tiyan, labis silang naantig. Ngunit kasabay nito, ang kanilang mga mata ay tila mapanuri habang pinagmamasdan ang paligid. Ang reaksyon ng aking mga magulang ay nagsimula agad pagkaalis namin sa airport. "Ito ba talaga ang Pilipinas?" Narinig kong bulong ng aking ama. Tila nagulat siya sa modernong anyo at kaayusan ng airport. Ang aking ina naman ay palingalinga rin habang nagsasabing, "Napakalayo sa inaasahan ko." Sa aming pagsakay sa taxi papuntang sentro ng lungsod, nakatutok ang mga mata ng aking mga magulang sa labas ng bintana. Ang malinis na tanawin ng BGC, ang matatayog na gusali, at ang kalmadong kilos ng mga tao ay lalong nagpagulat sa kanila. Sabi nila, magulo raw ang bansang ito. Bakit parang napakatahimik naman? Bulong ng aking ina. Nang maglakad kami sa High Street, lalo silang namangha. Ang mga modernong gusali ay organisado, mula sa mga anunsyo, electronic display, hanggang sa maayos na pag-uugali ng mga tao. Lahat ay isang malaking sorpresa para sa aking mga magulang. Pagdating namin sa bahay, naging komplikado ang ekspresyon ng aking mga magulang. Nang makita nila ang high-end na condominium, ang malinis na hallway, at ang mga modernong pasilidad, hindi sila makapagsalita. "Dito ka talaga nakatira?" Tanong nila na may halong pagdududa. Nagpatuloy ang kanilang pagkamangha nang pumasok sila sa aming apartment. Mula sa kultura ng pag-aalis ng sapatos bago pumasok, hanggang sa banyong may modernong toilet at mga makabagong appliances. Lahat ay bago para sa aking mga magulang. Lalo na nang maamoy nila ang mabangong bagong saing na kanin mula sa rice cooker, napabulala sila sa gulat. Hindi ka panipaniwala na ganito pala kabango ang kanin. Unang gabi, nagsalo-salo kami ng payapa sa bahay. Naghanda si Miguel ng isang espesyal na pagkaing Pilipino para salubungin sila. Tila nag-aalangan ang aking mga magulang sa mga kakaibang pagkain, ngunit sinubukan pa rin nilang tikman ang bawat isa. "Mas masarap pala itong sinigang kaysa sa inaasahan ko," sabi ng aking ina at ngumiti. Medyo gumaan ang pakiramdam. Gabi na at mukha silang pagod kaya't pinagpahinga ko na sila. Ngunit marahil dahil sa jetlag, hindi sila makatulog. Sakto. Iminungkahi ko. "May magandang daanan po malapit dito. Gusto niyo po bang maglakad-lakad sandali?" Noong una, nag-aalangan ang aking mga magulang dahil 11 na ng gabi.
Ligtas ba sa labas sa ganitong oras? Tanong nila na may pag-aalala. Sa New York, hindi maiisip na gawin ito. Ligtas po, pa. Ligtas po talaga rito. Nang sabihin ko iyon, ipinaliwanag din ni Miguel. Opo, tama po. Sa Pilipinas, ligtas din po kahit gabi. Sa wakas, nag-aatubili mang nag-south ng jacket ang aking mga magulang at sumama sa akin sa labas. Lumabas kami ng kondominium at naglakad papunta sa malapit na pasyalan. Ang malinis at maliwanag na bangketa at ang mga taong naglalakad pa rin kahit gabi na ay muling nagpagulat sa aking mga magulang. Hindi ka panipaniwala na malaya silang nakakapaglakad ng ganito. Sabi nila na may paghanga. Mga kabataang tahimik na nakaupo habang nagse-cellphone. Isang matandang babae na ipinapasyal ang kanyang aso at mga estudyanteng bumibili ng pagkain sa convenience store. Lahat ay isang bagong mundo para sa aking mga magulang. Iba ang pakiramdam kumpara sa mga lansangan ng New York sa gabi. Ito ba talaga ang bansang sinasabi nilang magulo? Bulong ng aking ama. Nang marinig ko iyon, kinilig ang puso ko. Nararamdaman kong unti-unti nang binibitawan ng aking mga magulang ang kanilang mga maling akala tungkol sa Pilipinas. Pauwi, dumaan kami sa isang convenience store. Ang mga tindahang bukas, 24/7. Sepen ang dami ng paninda, at ang malinis na mga estante ay muling nagpahangga sa aking mga magulang. Mas maayos pa ito kaysa sa Amerika, sabi nila. Nang gabing iyon, pabulong na sinabi sa akin ng aking mga magulang. Emily, mukhang nagkamali kami tungkol sa Pilipinas. Nang marinig ko iyon, labis akong natuwa. Hindi ko inakalang ganito kabilis silang magbubukas ng isip sa loob lamang ng isang araw. Ngunit simula pa lamang ito. Sa mga susunod na araw, marami pa silang haharapin na mga sorpresa. Nang gabing iyon, nakatulog ako na may pag-asa at tiwala na makikita ng aking mga magulang ang tunay na Pilipinas. Kinabukasan, maagang nagising ang aking mga magulang. Maaaring dahil sa jet lag, ngunit mas mahalaga, ang mga imahe mula sa aming paglalakad kagabi ay nanatili sa kanilang isipan. Habang naghahanda ako ng almusal, tumingin ang aking ina sa labas ng bintana at bumulong, napakapayapa. Ang mga tunog sa kondominium tuwing umaga ay bago para sa aking mga magulang. Ang imahe ng mga residente na maayos na naghihiwalay ng basura, ang mahinang usapan ng mga inang naghahatid ng anak sa eskwela, at ang ritmikong yapak ng mga nagjo-jogging. Lahat ay malayo sa New York, Emily. Tingnan mo, itinuro ng aking ama mula sa balkonahe. Sa basurahan ng kondominium, nakapila ang mga residente para itapon ang kanilang mga basura na hiwa-hiwalay na. Ang pag-aalis ng label sa mga plastic na bote, paghuhugas ng lata, at pagtatali ng mga diaryo ay isang kamangha-manghang tanawin para sa aking mga magulang. Sa Amerika, inihahagis lang natin lahat sa isang supot, sabi ng aking ina na may paghanga. Lalo na nang makita nila ang isang matandang babae na magiliw na tinuturuan ng isang binata kung paano maghiwalay ng basura, bumulong sila. Ito ang tunay na kultura ng isang sibilisadong bansa. Pagkatapos ng almusal, pumunta kami sa grocery store malapit sa amin. Habang nasa biyahe, muling nagulat ang aking mga magulang nang makita ang mga priority seats. Nang tumayo ako sa harap ng isang estudyante. Agad siyang tumayo para paupuin ako. Dito na po kayo, ate. Sabi niya na may ngiti. Ang kilos ng estudyanteng iyon ay nagpaiyak sa aking ina. Sa New York, kahit buntis ka, hindi siguradong may magpapaupo sa'yo, sabi niya. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa estudyante hanggang sa bumaba ito. Pagdating sa grocery, marami pang sorpresa ang naghihintay. Mula sa mga shopping cart na maayos na nakahanay sa pasukan, ang malinis na mga aisle, at higit sa lahat, ang dami ng produkto ay nagpagulat sa aking mga magulang. Mas organisado pa itong grocery kaysa sa malalaking chain sa Amerika, sabi ng aking ama sa pagkamangha. Lalo na sa fresh food section, talagang humanga ang aking mga magulang. Ang mga gulay ay maayos na nakabalot na may impormasyon tungkol sa pinagmulan at nutrisyon. Sa fish section, namangha ang aking ina sa serbisyo kung saan nililinis ng staff
ang isda para sa mga customer. Kailanman ay hindi pa ako nakakita ng serbisyong ganito kaalaga. Sa pagbabayad, lalo silang nagulat sa mga modernong self-checkout counter at iba't ibang paraan ng pagbabayad. Ganito na pala kaabante ang teknolohiya? Bulong ng aking ama. Nang makita niyang madaling nakapagbayad si Miguel gamit ang smartphone, bumulong siya. Mas moderno pa kaysa sa Amerika. Pagkaalis sa grocery, nananghalian kami sa isang kalapit na restaurant. At dito, may isa pang sorpresa. Napakabilis ng serbisyo. Wala pang 10 minuto, naihain na ang mainit na pagkain. Ang aking mga magulang, na nag-aalalang hindi magiging masarap dahil sa bilis, ay tuluyang nagbago ng isip matapos ang unang subo. Paano nila nagagawang ganito kabilis at kasarap? Sabi ng aking ina, habang walang tigil sa pagkain. Lalo siyang humanga sa masarap na lasa ng sinigang at sa sistema ng maraming side dish sa isang meal set. Sa Amerika, pati tubig may bayad. Dito, ang daming libreng kasama. Sa hapon, mayroon akong prenatal check-up, kaya't isinama ko ang aking mga magulang sa ospital. Pagdating pa lang, namangha na sila sa kalinisan at kaayusan ng ospital. Mula sa registration hanggang sa waiting area at consultation room, lahat ng proseso ay digitalized. Habang naghihintay, pinagmasdan ng aking mga magulang ang paligid. Humanga sila sa mga komportableng upuan para sa mga buntis, sa malumanay na therapy music, at sa mga impormasyong nakaayos ng maayos. Mas maalaga pa rito kaysa sa mga ospital sa Amerika, sabi ng aking ina. Nang pumasok kami sa consultation room, lalo silang namangha. Ang magiliw at detalyadong paliwanag ng doktor. Ang pagsusuri gamit ang mga modernong kagamitan. At higit sa lahat, ang 4D ultrasound na malinaw na nagpapakita sa sanggol sa aking sinapupunan ay labis na nagpaantig sa aking mga magulang. Ganyan kalinaw ang apo natin? Sabi ng aking ina, habang umiiyak. Ang katotohanang kayang magpaliwanag ng doktor ng matataas sa Ingles ay nagpahanga rin sa aking ama. Ang mga health worker sa Pilipinas ay masipag at mahusay. Sabi niya, ang gastos din ay mas mura kaysa sa inaasahan, na muling ikinagulat ng aking mga magulang. Pagkaalis sa ospital, dumaan kami sa isang coffee shop. Dito, unang naranasan ng aking mga magulang ang coffee culture ng Pilipinas. Nagulat sila na normal lang ang libreng wifi at may mga saksakan pa para magamit ng malaya. Sa Amerika, mahihiya ka pang magtanong ng wifi password. Dito malaya kang gumamit, sabi ng aking ama na may paghanga. Habang nakaupo sa coffee shop, nag-usap ang aking mga magulang. Pinagmasdan nila ang magandang tanawin ng lungsod sa labas, ang maayos na daloy ng mga tao at ang payapang takbo ng buhay. Bumulong ang aking ina. Tunay na malayo sa aking inakala. Sa gabi, pauwi, may isa pa kaming naranasan. Sa istasyon ng tren, isang grupo ng mga kabataan ang nakakita sa isang matandang naka-wheelchair at kusa silang tumulong. Ang hindi sinasabing komunikasyon at ang diwa ng pagtutulungan ay labis na nagpaantig sa aking mga magulang. Ito ay isang lipunan kung saan natural ang pagtulong sa kapwa, sabi ng aking ama, at wala tayong kaalam-alam tungkol sa Pilipinas. Tila unti-unti nang lumilitaw ang kanilang pagsisisi sa pagtutol nila 3 taon na ang nakalipas. Pagdating sa bahay, habang naghahanda ng hapunan, nag-order si Miguel ng pizza online. Mabilis kaya ang delivery? Nagtatakang tanong ng aking mga magulang. Ngunit wala pang 20 minuto matapos mag-order, dumating na ang pizza. Nang makita ang mainit at maayos na nakabalot na pizza, muli silang nagulat. Napakabisa ng sistemang ito, sabi ng aking ama na may paghanga. Matapos tikman, nasiyahan sila sa lasa at sa mabilis na serbisyo. Lalo na nang makita ang real-time tracking ng order sa app, lalo silang humanga sa kaginhawaan na dala ng teknolohiya. Sa hapunan, pinag-usapan ng aking mga magulang ang kanilang mga karanasan sa buong araw. Mula sa kaayusan sa basurahan, ang kabaitan sa tren, ang sistema sa grocery, ang serbisyo sa ospital, hanggang sa kabaitan ng mga tao sa lipunan. Lahat ay malayo sa kanilang inakala. Emily, wala talaga kaming alam, anak.
sabi ng aking ina at hinawakan ang aking kamay. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit gusto mong manirahan dito. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naging komplikado ang aking pakiramdam. Sa isang banda, nanghihinayang ako sa 3 taong nasayang. Sabi ng aking ama na may seryosong mukha, "Nagkamali ako, anak. Hindi ko alam na ganito pala ang Pilipinas. Naiintindihan ko na kung bakit ka masaya dito." Sa sandaling iyon, halos maiyak na ako. Gabi, muli kaming naglakad-lakad. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang reaksyon ng aking mga magulang. Ngayon, tumitingin sila sa paligid na may paghanga sa halip na pagkagulat. Ang daan na ligtas lakarin kahit gabi. Ang mga taong mahinahon, mag-usap, at ang payapang kapaligiran. Lahat ay mga bagong tuklas. Dumaan kami sa convenience store para bumili ng ilang bagay. At muli silang humanga sa 24.7 system at sa magiliw na serbisyo ng staff. Ang ganitong kaginhawahan ay mahirap hanapin kahit sa Amerika, sabi ng aking ama. Pauwi. Pabulong na sinabi ng aking ama, "Emily, hindi ka nagkamali ng desisyon. Ang isang pangungusap na iyon ay napakalaki ng kahulugan para sa akin. Ang hindi pagkakaunawaan, ang distansya, at ang kalungkutan sa loob ng 3 taon ay tila naglaho. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo pinili ang bansang ito," dagdag ng aking ina. Mabait din na lalaki si Miguel. At ang bansang ito ay hindi tulad ng aming inakala. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, gumaan ang aking pakiramdam. Bago matulog, sinabi ng aking mga magulang na gusto pa nilang mag-explore bukas. Ang kaba at pag-aalala noong unang araw ay napalitan na ng kuryosidad at pananabik. Labis akong natuwa na nagsisimula ng maintindihan ng aking mga magulang ang tunay na Pilipinas. Ngunit simula pa lamang ito. Marami pang karanasan ang naghihintay sa kanila at naniniwala akong ang mga karanasang iyon ay tuluyang magpapabago sa puso ng aking mga magulang. Ang mga huling araw ng aking mga magulang sa Pilipinas ay isang tunay na makabuluhang panahon. Ngayon, tinitingnan na nila ang Pilipinas nang may paghanga sa halip na pagkagulat at may kaginhawahan sa halip na pag-aalala. Lalo na kapag tinitingnan nila akong nagdadalang tao, tila direkta nilang nararamdaman kung gaano katatag at kasaya ang buhay dito. Sa huling araw, bago sila pumunta sa airport, sinabi ng aking mga magulang na gusto nilang maglakad-lakad muli sa paligid ng aming lugar. Ang pamilyar na daan na nilalakaran namin araw-araw sa loob ng 1 linggo ay tila naiiba na ngayon. Ang imahe ng mga kapitbahay na naglalakad ng kanilang aso, ang mga batang ligtas na naglalaro, lahat ay mga ordinaryong payapang tanawin para sa aking mga magulang. "Napakabuting lugar nito, anak," sabi ng aking ina at hinaplos ang aking tiyan. Talagang masaya ako na ang apo natin ay lalaki sa ganitong kapaligiran. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napaluha ako. Hindi ka panipaniwala na ang taong mariing tumutol sa pagpunta ko sa Pilipinas 3 taon na ang nakalipas ay panatag na ngayon. Sa sasakyan papuntang airport, pabulong na sinabi ng aking ama, "Emily, humihingi ako ng tawad. Masyado kaming ignorante tungkol sa Pilipinas. Tama ang naging desisyon mo." Si Miguel, na nakaupo sa tabi, ay yumuko at nagsabing, "Ang pamamaalam sa airport sa pagkakataong ito ay lubos na, naiiba sa 3 taon na ang nakalipas. Noon, ito ay kalungkutan at pag-aalala. Ngayon, ito ay pananabik at pag-asa." Mahigpit na hinawakan ng aking mga magulang ang aking kamay at sinabing, "Babalik kami kapag nanganak ka na. Hanggang doon, mag-ingat ka." Pagkatapos ay lumingon ang aking ama kay Miguel at hinawakan ang kanyang kamay. "Miguel, ipinagkakatiwala ko sa iyo, ang anak ko. Nang makita ko ang eksenang iyon, alam kong maraming bagay na ang tunay na nagbago. Hindi ka panipaniwala na ang malamig na panahon sa loob ng 3 taon ay maaaring maging napakainit sa loob lamang ng 1 linggo. Pagkabalik ng aking mga magulang, mas naging madalas ang aming komunikasyon. Halos araw-araw silang tumatawag para mangumusta. Narinig ko pa
na ipinagmamalaki nilang ikinukwento sa kanilang mga kaibigan ang kanilang karanasan sa Pilipinas. Masyado kaming mapanghusga, sabi nila, at masigasig na ipinapaliwanag ang mga kabutihan ng Pilipinas sa mga nakapaligid sa kanila. Lalo na ang aking ina. Tila na humaling siya sa lutuing Pilipino. Sinabi niyang bumili siya ng patis at gata sa isang supermarket sa New York para subukang magluto. Sinubukan kong lutuin ang sinigang ayon sa recipe mo. Masarap, sabi niya, at ipinadala sa akin ang isang larawan. Makalipas ang ilang buwan, isinilang ang aking anak na babae. Medyo mas maaga siya kaysa sa inaasahan. Nang ibalita ko, wala pang isang linggo, ay nasa Pilipinas na ang aking mga magulang. Ang sandali na una nilang nakita, ang kanilang apo, ay hindi ko malilimutan. Umiyak ang aking ina. At sinabing siya ang pinaka-cute na sanggol sa buong mundo. At ang aking ama, na karaniwang tahimik, ay hindi mapigilan ang ngiti at hindi inaalis ang tingin sa kanyang apo. Sa pagbisitang ito, mas marami pang natuklasan ang aking mga magulang tungkol sa Pilipinas. Naranasan nila ang sistema ng pangangalaga pagkatapos manganak sa ospital at labis silang namangha. Sa Amerika, pagkatapos manganak, uwi agad. Dito, may ganito palang sistema ng masusing pangangalaga. Humanga sila mula sa profesional na pangangalaga, sa nutrisyon, hanggang sa serbisyo para sa mga bagong silang na sanggol. Pag-uwi namin kasama ang sanggol, patuloy na namangha ang aking mga magulang sa sistema ng pagpapalaki ng bata sa Pilipinas. Mula sa masusing at profesional na pagsusuri ng pediatrician, sa sistema ng pagbabakuna, hanggang sa kalidad at kaligtasan ng mga produktong pambata, lahat ay sistematikong pinamamahalaan kung sa pagpapalaki ng bata. Mas maganda pa yata ang Pilipinas kaysa sa Amerika. Nang sabihin iyon ng aking ina, nakaramdam ako ng labis na pagmamalaki. Sa pagkakataong ito, nanatili sila sa amin nang mahigit isang buwan, ginamit nila ang oras kasama ang kanilang apo at mas malalim na naramdaman ang buhay sa Pilipinas. Nakita ko silang natural na nakikipag-usap sa ibang mga lola sa isang coffee shop at sanay na sa pamimili sa grocery. Ang lalo kong ikinahanga ay nang pag-usapan nila ang kaligtasan. Kahit maglakad kasama ang maliit na bata sa gabi, hindi kailangang matakot, di ba? Sa New York, hindi ito maiisip, sabi nila. At totoo nga. Gabi-gabi, ay sabay-sabay naming ipinapasyal ang stroller ng sanggol at natural na ang kanilang kilos. Pagkabalik ng aking mga magulang, lalong naging madalas ang aming komunikasyon. Ngayon, interesado na sila sa mga balita sa Pilipinas at sinabi pa nilang nanonood na sila ng mga teleseryeng Pilipino para mas maunawaan ang bansa kung saan nakatira ang kanilang anak. Makalipas ang ilang buwan, muling dumating ang aking mga magulang sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, sinabi nilang plano nilang manatili ng mas matagal. Ang dahilan ay gusto nilang masubaybayan ang paglaki ng kanilang apo. Ngunit sa totoo lang, ang kaginhawaan ng buhay dito ay isang mahalagang dahilan din. Sa pagbisitang ito, nagpakita ng kamangha-manghang pagbabago ang aking mga magulang. Nagsimula silang mag-aral ng Tagalog. Mula sa mga pangunahing pagbati, tulad ng hello at salamat hanggang sa mga pariralang tulad ng ang cute at ang sarap. Ang imahe nila na nagsisikap mag-Tagalog tuwing binabati ang mga kapitbahay ay napaka-nakakaantig. Lalo na ang aking ama. Patuloy siyang namamangha sa epektibong sistema ng Pilipinas. Ang online delivery system na kinabukasan ay darating na ang pampublikong transportasyon kung saan konektado ang mga tren at bus at ang libreng wifi sa lahat ng pampublikong lugar. Ang ganitong infrastruktura, mahirap hanapin kahit sa New York, sabi niya. Ang aking ina naman ay ganap na nahumaling sa kulturang pagkain ng Pilipinas. Siya mismo ang pumupunta sa palengke para pumili ng mga sangkap at nagpaturo pa kay Ate Lisa kung paano magluto ng mga pagkaing Pilipino. Hindi ka panipaniwala na may ganito kalalim na kultura ng pagkain, sabi niya at sinusubukan ang mga bagong putahe araw-araw. Pagkalipas ng halos 3 buwan, ang sinabi ng aking mga magulang bago sila bumalik sa Amerika ay talagang kahanga-hanga. Kamakailan lang,
parang hindi na gaanong maginhawa sa New York. Hindi na rin kami makalabas ng malaya sa gabi. Partikular nilang ikinumpara ang pagkakaiba ng Pilipinas at Amerika. Sa New York, kahit sa subway, kailangan mong maging alerto. Mapanganib mag-isa sa gabi. Dito, pwede naming ipasyal ang aming apo sa gabi. Ang sinabing iyon ng aking ina ay tumagos sa aking puso. Ang pamumuhay ng hindi nag-aalala sa pangunahing kaligtasan ay isang malaking pagkakaiba na direktang naramdaman ng aking mga magulang. Sinabi rin ng aking ama, sa Amerika, laging may tensyon dahil sa isyu ng baril. Dito, walang ganoong alalahanin. Paulit-ulit niyang binabanggit ang kaligtasan sa Pilipinas, lalo na ang kaligtasan sa mga paaralan at pampublikong lugar. Sinabi niyang mas panatag ang loob niya sa Pilipinas. Ang bilis ng pagproseso ng mga dokumento ay isa ring bagay na ikinagulat ng aking mga magulang. Sa Amerika, kahit simpleng dokumento, maaaring abutin ng ilang linggo. Dito sa Pilipinas, karamihan ay tapos sa loob ng isang araw o ilang araw. Ang bilis na ito ay dapat tularan, sabi ng aking ama. Ilang buwan matapos bumalik ang aking mga magulang sa Amerika, nakatanggap ako ng isang sorpresang balita. Seryoso nilang pinag-iisipan na lumipat sa Pilipinas pagkatapos nilang magretiro. Matanda na rin kami. Gusto naming manirahan sa isang ligtas at maginhawang lugar kasama ang aming apo. Sa katunayan, nagsimula na silang maghanda para sa paglipat sa Pilipinas. Nagsimula silang mag-aral ng Tagalog ng mas formal at nagsaliksik tungkol sa sistema ng health insurance. Sinabi nilang mas sistematiko at mas mura ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas kaysa sa Amerika at nagpaplano na sila ng detalyado. Narinig kong madalas na nilang ikinukwento ang Pilipinas sa kanilang mga kaibigan. Dahil sa aming anak, nalaman namin ang kagandahan ng Pilipinas. Ipinagmamalaki nilang ibinabahagi ang mga kabutihan ng Pilipinas sa kanilang mga kaibigan. Mula sa mga taong dating nag-aalala sa pagpapadala ng kanilang anak sa isang malayong bansa, ngayon sila na ang nagsisilbing mga embahador para sa Pilipinas. Lumipas ang maraming taon. Naging normal na ang pagpunta ng aking mga magulang sa Pilipinas. Mga 3 beses sa isang taon sila dumadalaw, at bawat beses ay nananatili ng ilang buwan. Ang paggugol ng oras kasama ang kanilang apo, ang kanilang pinakamalaking kaligayahan. Lalo na nang makita ang kanilang apo na lumalaki at natututo ng parehong Tagalog at Ingles. Mukha silang labis na nasisiyahan. Ang isang batang lumalaki sa ganitong internasyonal na kapaligiran ay magkakaroon ng maraming oportunidad. Sabi nila at kinilala ang mga benepisyo ng bilinggual na edukasyon. Ngayon, sinasabi sa akin ng aking mga magulang, napakatalino ng naging desisyon mo. Ang mga taong dating tumutol 3 taon na ang nakalipas na may tanong na, bakit sa Pilipinas pa? Ay sila na ngayong nagsasabing, mas maganda pa yata manirahan sa Pilipinas. Nararamdaman kong maraming bagay na ang nagbago. Ako mismo ay hindi na nakakaramdam ng kalungkutan dahil sa malayo sa pamilya. Ngayon, itinuturing na ng aking mga magulang ang Pilipinas bilang kanilang pangalawang tahanan at tunay na pinahahalagahan ang oras na kasama ang aming pamilya. Pakiramdam ko ay natagpuan ko na ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang pamilyang lumalampas sa kultura at hangganan. Ang aming pamilya ngayon ay nagiging isang bagong uri ng pamilya, hindi lamang namumuhay ng magkasama, kundi isang pamilyang nagpapahalaga sa parehong kulturang Pilipino at Amerikano. At higit sa lahat, isang pamilyang nagkakaunawaan at nagrerespeto sa isa't isa. Tila ang desisyon na dating mariing tinutulan ay nagdala ng mas malaking kaligayahan para sa aming lahat. Sa tuwing sinasabi ng aking mga magulang, sa susunod, babalik ulit kami ni Lolo at Lola, nakakaramdam ako ng taos-pusong pasasalamat. Ang hiwaga ng Pilipinas na kanilang naramdaman, kasama ang pag-unawa at pagmamahal para sa akin at sa aking maliit na pamilya, ang siyang lumikha ng lahat ng mga pagbabagong ito. Ngayon, kami ay tunay ng isang pamilya.